basta tama, ano, parang madilim. Kasi nadiliwanag eh. Ito ba ako? Ayun eh. Kitang bangis. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Diba? Naway safe po ang lahat. Ngayon po mamamasyal po. Nakita niyo na pa itsura ka ngayon. Diba? Ay, nako. So po muna mamasyal. Tingnan po natin at gusto ko lang po mag-relax. Relax po yung aking aura. Yung aking wala na ako masabi. Basta samahan niyo po ako, tingnan po natin anong magagawa po natin. Buong City Center, tingnan po natin ang labas dahil natutunaw na po talagang yelo. Diba? Lakas ang tanin mo talaga. Yan po yung labas, oh. Diba? Sarap na lumabas. Hindi po muna ako mag-garden kasi may yelo. Pag gusto ko po, pag ito na yung yelo, saka ako mag-scrape, magkakalekay ng mga dumi. Ito po muna tayo sa City Center. Tingnan po natin. Sana may makita po tayong mga Pilipino. Ito po yung harap po. Naku, tumutubo na po yung mga tulips. Ayun. Dito wala na pong yelo sa harap at sa neighborhood. Dito sa harap. Tunaw na po lahat. Ay, salamat naman. Makakuha na ng fresh air ang artista. Di ba, nakaka-relax po pag ganito ang nakikita po ninyo. Wala pong masyado tao kasi mga nasa gilid ng beach, river, summer cottages, pag ganyan po. Pag maganda po panahon, kailangan ilabas-labas yung naka-reserve kong bangis. Huwag masyadong i-preserve. Kasi syempre yung mga tao gusto rin makakita ng mga maliwala sa paningin. Yung nakaka-inspired ba? Ayan, di ba? Napakasarap maglakad kapag ganito. Ay, naka. Kapag ganito pong mga panahon, medyo mula po yung balat ko. Kaya kita na naman. Sabihin na. Ito po yung nilalakaran ko, di ba, na puro yelo. Ay, sarap talaga ng spring. Napakabango na hangin. Ang gandahan po dito, kahit sulok ng kagubatan ng pamamahay nyo, basta may daan, nililinis po. O, nililinis ng gobyerno. Talaga binabalik sa tao yung serbisyo. Diba? At dito sa kagubatan na malapit pa sa akin tinitiran, may konting mga yelo pa yung, pero patunaw na kasi masyadong marami po na medyo chill ang weather dito. Ang temperature nga po pala ngayon ay plus 18. Di ba na po? Napakasarap po, napakalinis ng sarap pong lang na pinangin, napakalinis. Ayan, huminto po muna ako. Wala lang, mas maganda yung angulo. Sarap ito, jackar, ano. Ayan po. Hindi ako. Yung yelo sa likod ko. Pati yung mga gubat, di ba, ang linis. Walang mga plastic, walang mga kalat. Talaga may disiplina ng mga tao. Hindi talaga dito patigasan ang mukha. Sino ba naman pong hindi gaganahan na hindi lumabas? Yung ganito kalinis po lagi nakikita. Ayun, may tao po sa mga nagtatanong yung may naglalakad. Diba? Kailangan talaga ng disiplina. Ay. Kung napakalinis po sa isang pamayanan sa magkapitbahay may pagkakaisa, yung mga patubig na napakalinis at ilog na napakalinis, hindi nyo na kailangan masyadong pumunta kung saan, di ba? Kasi yung lugar nyo, magiging tourist spot pa yan kung may pagkakaisa. Totoo po yan. Di ba? Kailangan pag nagbibideo habang naglalakad ganyan, kailangan yung mata mabangis. Yan, ganyan. Kaya hindi po tayo makalabas sa mga nagdaang winter season. Tingnan nyo naman po itong bus stop, walang bubong. Hindi kapag nag-snow, kailangan sa bumbunan ko halo-halo. Mga nagre-request, kuya kahit nag-snow, punta ka sa city center, mag-bus ka. Gusto ba talaga ako matigko ka mo? Yan, dito na po tayo. Tingnan po natin ang bus. Dito tayo sa lilim. Diba? Hindi ako masyadong masunog. Wala ako sunblock. Kasi kuya, magsa-sunblock ka pa, hindi ka na naman puputi. Pakilam mo.
Nasagot ang sarili. Ibang klase po dito, no? Kahit nasa gilid ng kagubatan, meron pong bus stop. O, di ba? Talagang sumasakay sa bus stop, hindi kung saan saan na kakaway. Hindi po kayo sasakay dito ng bus driver kapag kakaway kayo sa gilid, as malayo sa bus stop. No. Mababatas po sila, magrereklamo yung mga ibang pasahero. Ayan, dito na po tayo sa bus. Hindi ko na po nakuha na dumadating kasi nagpapakyut ako sa camera kanina. Ayan, dito na po sa city center. Wala pong masyadong tao pa. Doon sa flea market sa kasagilid po ng river. Kakain po muna ako ng buffet. Gutom na po ako. Ito yung gusto kong puntahan dito sa city center, yung mga old buildings. Nabawasan na po ang dumating ako dito, mas marami ngayon kasi masyadong na-modernize na. Yan, ito po yung paboritong kainan dito, Beijing restaurant. Ayan, diba, buffet, sushi, at iba't ibang Chinese dishes. Mamaya po may dishes, may ice cream din po, may cake, at tom yum soup. Yan po mga kabayan, diba? Salamat sa Panginoon nakalabas din. Bago tayo sa pasalamatan po muna natin, Panginoon. Maraming salamat po sa oras po na to. Maraming salamat po sa grasya at biyaya. Lahat po, Panginoon, kinagbahala po sa isang sunguna pa namin sa inyo lahat sa kanilang susabing. Meron po dito wasabi sa toyo sa usawa ng sushi. Parang ito yung pinakakanin ko. So, diba? May urbanidad ako ngayon. Sarap ng sushi. Sarap ng sushi dito, firm na firm yung rice. Crispy pork, deep fried. Walang masyadong tao kasi mag-alas 2 pa lang po. Hanggang alas 3 po yung buffet dito. Tom yum. Ang pakasarap. Kaya pa hindi naman puro pagduros ang gagawin ko. Kailangan mag-enjoy din. Hindi puro kalungkutan, trabaho. Ito stir-fried pork isa beef. Gusto ko pong kumain dito kasi hindi masyado maalat ang pagkain. Ito stir-fried noodles. Hindi mo na masyadong inom ng soft drinks. Ano po yun? Wala asukal. Sarap lahat. Pag kumakain po ko dito, hindi ako nagkakain. Sushi. Ito yung pinakakain ko.
Ito fried chicken. Chinese style fried chicken and sesame seeds. Shiitake mushroom. Buha po ko ng sour cabbage salad. Para po siyang atsarang repolyo. Masarap. Ito pa yung gagawin ko ngayong spring bago may na Pilipinas. So punta pa ka mga restaurant sa pero hindi naman araw-araw, linggo-linggo lang. Baka na maghirap ba, wala na akong pang budget sa Pilipinas. Ano po ito eh, 13 euro buffet. Kakain po kayo sa buffet, huwag kayo masyadong mag-iinom. Magsabaw na lang muna kayo. Kasi mabubos agad kayo para sulit. Ito chicken. Saka music dito nakaka-relax. Ito salmon sushi. Oh. Dito lang po ako madalas kumain ng sushi kasi hindi ako nagkakaroon ng stomach ache o allergic reaction. Linis mo kasi dito eh. So, surimi, crab meat. May ari dito, kilala na po. Hello, magandang dating. Parang dapat silang mag-ingat. Kilala na po kasi pag pumapasok dito parang lagi may nawawala. Hindi, joke lang. Napansin ko sa Chinese food, mas madalas silang gumamit ng soy sauce.
Iba-ibang klase dark soy sauce, thin soy sauce. Ito, avocado. Pampagana. Hindi pa magana yun. Chili sauce. Okay naman pong buwan ng video sa ganito. Basta wala rin pong visible na ibang tao. Hindi nakakastorbo. Kung iano ko po ito sa lahat ng nakakakain ng pong restaurant, 1 to 10, 8 po. 8 ang score ko po ito. Yung score ko sa Helsinki, meron po masarap na ramen saka Chinese. Para pong 10 ang score ko dun sa masusunod na araw. Ito naman, boiled salmon with lettuce. Ito alam po, natutunan ko pong mag-chopstick nung nasa marketing po ako sa Pilipinas. Yung mga produkto po namin ay pagkain po. So hinaya po kami ng kliyente kumain sa isang Mongolian restaurant sa Makati. Hindi ko alam mag-chopstick. Tapos nag-practice na kami nung kulig. Practice na paano ba ito? Sabi ko, hindi ko alam. Tinuruan ako yun. Nandamating yung kliyente, nagmamarunong na. Kailangan hindi ko kayo papakita ng hindi sa mga ganong pagmamayaman ng mga meeting. Ulit po ako syempre. Kasi nakatatlong ulit ako. Hindi ba? Buti po man na natin ito. Ito may fried chicken. Hindi siya dry. Moist siya, moist. Itong tom yum nila napakasarap. Hindi masyadong tama yung anghang. Tama yung coriander na nilagay. Yung coconut, yung kakanggat. Sarap. Yan ang felicity.
Ano po mga kabayan? Tuloy po tayo mamaya. Lalabas pa po tayo. Tuloy lang po sa pagkain. Ayun po mga kabayan, sobrang saya ko po kasi pagkakain ko, sabi nga po kanina baka makita po ng mga Pilipino. Ito po, mayroon pong magkapatid po. Baka may gusto po kayong kamustahin sa Pilipinas. Saan nga po pala kayo sa Pilipinas? may sister kami sa Taguig, priest siya. Si Father Helen Dumugin. Ano po pangalan mo ate? Jane. Hi, Joy. Taga-Sagada po silang ganda po ng lugar nila sa Pilipinas. Sige po, salamat po. Sa Trinidad. Ayan, dito na po ako sa aming neighborhood. Ayan din po, mag-alas 8 na ng gabi. Maliwanag pa rin. Ayan, dito na po ako sa bahay. Medyo pinapausok kasi mahangin din po sa labas. Imagine po ninyo, past 8 na. Maliwanag pa rin. Konti na lang at maayos ko na yung aking garden. Paano po, maraming salamat naman sa inyong oras na ilan sa Pinilakalak. May papasyal-pasyal na po tayo ngayon. Diba? Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi magandang araw. Laban lang.